Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Dobling paggalang din sa ating kagalang-galang na pastor, ating mahal na Evangelista Willie Estrada Almeida, sa ating beloved assistant pastor Lena Comon Almeida, sa mga beloved Almeida children, sa mga beloved ordained preachers, workers, choirs, sa mga bisita kung mayroon man, baguhan, datihan, isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal. Mga minamahal, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang pagkakataon na ipinagkaloob niya sa akin upang maihayag ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Mga minamahal, way back 1987, mga minamahal, nandyan po na namumuhay po kami sa isang makasamlibutang sitwasyon na pamumuhay, mga minamahal. Sa time na yon, mga minamahal, mayroon po akong, marami po akong bisyo, mga minamahal, na taglay-taglay ng isang lalaki, mga minamahal, ama ng tahanan. Bagamat nandyan po ang aking beloved wife ay nagkaroon po siya ng karamdaman nung time na yun, mga minamahal, ng isang pangkaraniwang karamdaman lang, kung iisipin, isang insomnia, mga minamahal. Subalit hindi ko po sukat akalain na sa time na yun, kasi nung magsimula po yun na umatake, mga minamahal, October 25, 1987 po, mga minamahal. Hindi ko po makalimutan dahil ito po yung ibinigay ng mahal na Panginoon na patotoo sa aming paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. October 25, 1987, nagkaroon na po siya ng karamdaman na insomnia. Doon na po nagsimula, mga minamahal, na sa buong magdamag, hindi po siya kahit segundo lang, hindi siya maidlip, mga minamahal. Ako din po ay talagang nagbabantay na po sa kanya, pati ako napupuyat. Kinabukasan magtatrabaho, nandyan po na, sa time na yun, mga minamahal, 4 months old pa lang po yung aming beloved second son. Nandyan po na talagang, ang aking beloved wife ay nagbe-breastfeed po siya, mga minamahal. Hanggang sa yung kanyang karamdaman na buong akala ko ay gagaling din yan. Napakaraming doktor na aming linapitan, mga minamahal. Nandyan po na maging sa mga albularyo dahil may mga sinasabi po na baka gawa ng isang masamang espiritu, yung mga mangkukulam, kumbaga. Subalit nandyan po na kahit sa albularyo, mga minamahal, nagpagamot po siya. Subalit hindi po siya kailanman gumaling, mga minamahal. Sa time na yun, mga minamahal, mayroon na po kaming isang kapatid na nasib sa gawaing ito na dati nang nagsishare po sa akin, subalit hindi ko po pinapahalagaan. Dahil ang sabi ko, nung time na yon, mga minamahal, wala pa pong gawain dito sa lugar natin, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time na naisagot ko po sa kanya na kung sakaling sasama kami sa sinasabi mong pananampalataya, sabi ko, saan kami sasamba? Tuwing linggo ba, bababa kami ng Maynila? Ang layo ng Maynila dito sabi ko. Ang sagot niya, Kuya, ang mahal na Panginoon, maraming kapamaraanan. Maraming kayang gawin ng mahal na Panginoon. Huwag mong problemahin muna yan. Ang importante, yung makadalo kayo o mabautismuhan kayo. Hindi ko pa rin pinakinggan, mga minamahal, hanggang sa dumating yung time na naging critical na po yung sitwasyon ng aking beloved wife, na dumating po yung point na hindi na po niya ako kilala, mga minamahal. Dahil nandyan po na talagang yung blood pressure po niya talagang sobrang baba na po, mga minamahal. Umaabot po ng 80/70, minsan 80/60 po yung kanyang dugo, mga minamahal. Hanggat sa dumating po yung time na talagang napilitan po akong dalhin po siya sa Baguio General Hospital, mga minamahal. At doon po tumagal po kami ng hanggang February, mga minamahal. Dahil October 27 po yun, 25 po nagsimula, mga minamahal. Tumagal po kami sa ospital hanggang sa February, mga minamahal.
Alam po niyo mga minamahal, sa tuwing natutulog ang aking beloved wife sa kanyang kama, lumalabas po ako, pumupunta po ako ng Burnham, naglalakad. Nandyan po na talagang, pero yung utak ko talagang lumilipad, parang walang laman. Hindi ko na maalala kung kumain ako ng tanghalian o agahan. Hindi ko na naisip yung sarili ko nung time na yon, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, napakahirap yung sitwasyon namin nung time na yon. Hanggang sa dumating po yung time na lahat ng alam ng ospital na paraan upang maibsan ang karamdaman ng aking mahal na asawa ay ginawa na nila. Ang sabi ng doktor, isang paraan na lang ang alam ko. Walang iba kundi yung ikuryente natin siya sa kanyang ulo. Natanong ko po yung doktor, ang sabi niya, ano po kasi ang ang dahilan bakit hindi po siya makatulog? Sabi niya sa akin, yung asawa niyo po, kuya, sabi niya, yung kanyang utak, naka-stagnant na po yung mga ugat sa utak niya, especially doon sa lugar ng memory niya, kaya hindi niya kayo maalala. Yung sipa ng kanyang puso sa dugo, hindi na umaabot sa memory ng kanyang utak. Kaya wala na siyang alam na mabuti, wala na siyang alam na gawin. Kahit maghugas ng kanyang kamay, hindi niya alam, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, nandun po pero bago natin siya ikuryente, sabi ng doktor, ang sabi niya, kailangan pumirma ka ng isang waiver na kung ano man ang mangyari, walang pananagutan ng doktor, walang pananagutan ng hospital. Yun po yung sinabi niya. Ang sabi ko naman sa doktor, Dok, kung sakaling magkamali kayo, ano ang magiging kalalabasan ng aking beloved wife? Sabi ko, makakaroon po ng crack sa bungo, fracture sa bungo. Yon ang magiging resulta. Pag nangyari yon, hindi na po siya gagaling. Hindi ko na po masabi. Kuya, sabi niya. Alam po niyo mga minamahal, bigyan niyo ako ng 1 linggo na mag-isip bago magdesisyon, sabi ko. Sa time na yon, mga minamahal, sa sitwasyon ng aking beloved wife, wala akong maisip na paraan. Hallelujah. Gustuin ko man tulungan, wala akong alam na gawin, wala akong kayang gawin dahil nga sa kanyang karamdaman. Lugbog ako sa isang sulok, minsan lumalabas ako, nakaupo na lang ako sa isang puno ng pine tree sa harap ng hospital na napakalayo yung aking paningin na kung ano-ano yung iniisip ko, mga minamahal. Ang daming katanungan sa aking isipan ng time na yun. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na talagang tumawag po ako sa kanyang pamilya para tulungan akong magdesisyon. Kahit isa sa kanyang pamilya, walang nag-react, walang tumugon, mga minamahal. So, karakadakan nandyan na nagdesisyon po ako na pumirma. Ang sistema po nung kanyang ang pagkuryente sa kanya, 3 dosage, sabi niya, sabi nung doktor, 3 dosage ang kailangan. Yung isang dosage, isang umaga, yung isang dosage, bali 3 umaga na ikuryente siya, na wala siyang tinik na pagkain o kahit tubig, wala. Kahit magmumug, hindi pwede, mga minamahal, dahil dapat hindi masyadong basa yung kanyang mga dila, mga bibig para hindi maano sa kuryente. Alam po niyo mga minamahal, kinuryente po siya, mga minamahal, nung natapos na po yung first dosage, mga minamahal, bali 3 umaga po yun, mga minamahal, hallelujah. Nakita ko yung panghihina ng aking beloved wife. Wala akong maisip na paraan. Gulong-gulo po ako. Hindi ko nga maisip kung naligo na nga ako nung time na yun, mga minamahal. Hindi ko na nga naisip ang sarili ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng doktor bago siya simulan ikuryente, mamamatay ng ilang minuto ang asawa mo. Isosurvive namin siya. Nung pinakalas na kuryente niya, mga minamahal, hindi ko napigilan, bigla akong pinasok yung kwarto na yun, mga minamahal. Nakita ko yung hirap ng aking mahal na asawa. Luha, pawis, sipon, laway, sama-sama po yan. Bumabagsak, hallelujah.
Nakaramdam ako ng galit sa aking sarili. Marami akong naisip nung time na yun, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time, lumipas ang 15 days, 20 days hanggang sa isang buwan, wala pa ring pagbabago. Wala na akong maisip na paraan na desisyon, mga minamahal. Hanggang sa yung doktor na mismo ang nagsabi, iuwi mo na ang iyong pasyente para mas mabilis na makarecover. Bibigyan kita ng resita, sabi niya, for 2 weeks, iaakyat mo siya para magpa-check up. Alam po niyo mga minamahal, wala kaming pang-arkila ng sasakyan, kaya sa sitwasyon niya na gano'n, ikinukommute ko po siya. Mayroon pang bus na Philippine Rabbit noon, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, nagpatuloy na ganyan yung kanyang sitwasyon hanggang umabot po ng December 1994. Ayaw na niyang pumunta sa ospital. Hindi sa ayaw na niyang magpagabot kasi alam niya na wala na kaming pinansyal. Alam niya na wala, sagad na po yung aming pinansyal. Mga minamahal, isang umaga na nagsasaing ako ng pagkain, naisip ko yung pagsisir ng aking kapatid. Na nung time na yun na sinusumpong yung karamdaman ng aking mahal na asawa, inililihans niya, trinatrap ko po siya, hinahablot ko yung kanyang Biblia, itinutulak ko po siya, mga minamahal. Naisip ko po yun, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time, pilit kong kinontak ang aking mahal na kapatid sa main church. Alam po niyo mga minamahal, ang sagot niya, huwag kang mag-alala kuya. Pipilitin ko, sisikapin kong alamin kung saan ang pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa lugar natin. Lahat ko kontakin ko. Lahat ng mga outreaches, tatanungin ko, sabi niya. Alam po niyo mga minamahal, nalaman namin dito po sa Barangay Sipulo, Baknutan, mga minamahal. Nung time na yun, December na yun, mga minamahal, December 25, nagpabaptize din ang aking beloved mother na hindi nila makumbi-kumbinsi na magpabaptize. Subalit nung time na yun, ang sabi ng aking beloved mother, Panginoon, gagawin ko itong pinaka-Christmas mo sa akin, bang papabautis mo ako, yun din ang magiging Christmas mo sa akin. Yun po ang sabi niya, mga minamahal. Pagkatapos bang bautismo, mga minamahal, umuwi na po siya, probinsya ang aking beloved mother, mga minamahal. Siya na po yung kasakasama ng aking beloved wife na dumadalo, mga minamahal. Ang sitwasyon po ng aking beloved wife nung time na yun, mga minamahal, parang robot na hindi siya makalingon, kundi sabay-sabay buong katawan, mga minamahal, sa side effect po ng gamot at mga injection na itinuturok sa kanya, mga minamahal. Hipon ko yung balikat ng aking beloved, mga minamahal, napakagaspang na sa dami ng injection, mga minamahal. Subalit sa pagpapatuloy niya na pagdalo, yung pangatlong dalo niya, siya na mismo yung nakikipag-usap sa akin. Aba, tila tumitino ito sabi ko. Sa time na yun, nadadat niya ako lasing. Pero hindi ko pinakikialaman. Pag gusto niyang dumalo, sige lang, sabi ko. Sa time na yun, bago dumalo aking mahal na asawa, isa po siyang apostolada sa aming lugar, sa simbahang Katoliko. Ako din po, membro din ako ng isang organisasyon sa simbahan. Subalit, nandiyan po yung gulo ng aming buhay. Sa time na yun, mga minamahal, hanggang sa dumating po ng July, mga minamahal, nag-start po ng December hanggang July, sinabihan ng mga manggagawa, para totally 100% na gumaling ka na, ate, tanggapin mo ang bautismo sa tubig, ang ating mahal na Panginoon. Nagpaalam po siya sa akin, sige lang, walang problema sa akin. Sa utak ko, mga minamahal, pag gumaling ka, hahatakin ka rin paatras, sabi ko. Yun, ganon po kagulo yung aking isipan noon, mga minamahal. Subalit, nung time na yun na nagpabautismo, that was July, mga minamahal, doon na po nag-start sa aming bahay. Bago matulog, pagkagising, nandiyan na po yung kanyang pagpupuri, mga minamahal, na dati-rati talagang galit ako pag may maingay, natutulog ako na may maingay, mga minamahal. Subalit sa kanyang pagpupuri, napakasarap ang aking tulog. Hallelujah, puri ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa dumating po yung time na yun, mga minamahal, problema ko na po yung utang ko sa bangko. Maliit na halaga lang, mga minamahal, kung isipin mo dahil maigit 16,000 lang. Nandyan po na
inisip ko yun, mga minamahal, isang gabi na lasing ako, natulog ako, mga minamahal. Wala sa isip ko, wala sa plano ko yung dumalo. Subalit pagkagising ko, nandyan po yung hindi ko maintindihan yung aking sarili. Napakiwari ko, parang hindi ako mapanatag. Hanggang sa nanalangin ako, na sabi ko sa ating mahal na Panginoon, kung totoo kang Diyos, pahintulot mo na yung aking utang sa bangko, hindi ko na kailangang bayaran yon, hindi na ako ang magbabayad. Sabi ko sa ating mahal na Panginoon, nandyan po, bumangon po ako nagbihis. Mga minamahal, nandyan po na talagang gusto ko nang makadalo. Mula sa aming bahay hanggang sa highway, almost 2 kilometer mahigit, mga minamahal, naglalakad po kami. Nandyan po na nakarating po ako ng dako ng kumbensyon, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Doon ko nakita yung gawain na first time akong dumalo, mga minamahal. Pagpasok ko sa kumbensyon, mga minamahal, hindi ko maintindihan aking sarili na talagang hindi ko maintindihan na talagang napakaganda yung pakiramdam ko na magaan, tapos nung nagsimula na po yung pagpupuri, mga minamahal, hallelujah, hindi pa ako sumasabay, nakatayo lang ako hanggang sa ikinalat ko po yung aking paningin kung may nakakakilala sa akin. Nandyan po na wala akong kakilala. Hindi ko namalayan na talagang hindi nagpupuri na rin ako, nagpapalakpak, umiindak, hanggang sa lumuha po ako nang hindi ko maintindihan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nung time na yon, mga minamahal, iniisip ko bago ako dumalo, 3 beses lang titigil na ako. Dahil sapat na yung 3 beses na mag-observe ako, hindi ako binitiwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko namamalayan, buwan na po pala yung binibilang ko, hanggang sa kusa kong naramdaman sa aking sarili na gusto kong magpabautismo. Ayaw ko nang ipagpaliban ito. Sabi ko sa isip ko, kaya tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Yung bisyo ko, mga minamahal, hallelujah, halos hindi ko na ipinanalangin sa mahal na Panginoon na alisin ng mga bisyo ko. Hallelujah. Dahil pagkatapos kong mabautismoan, nabuksan yung puso't isip ko, mga minamahal, na mas mahalaga yung pamilya kaysa barkada, mga minamahal. Kahit nagpatuloy ako sa paglilingkod, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging aking buong pamilya ay nandito po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Simula nung time na tumanggap po kami ng bautismo, nandiyan na po yung mga pagpapala na pinarating ng ating mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Isa pa na aking ipatotoo, mga minamahal, nitong October 29, mga minamahal, nandiyan po na nagpa-BP po ako, mga minamahal. Nagtataka po yung nag-BP sa akin dahil hindi niya po marinig yung pitik ng aking puso, mga minamahal. Kaya yung BP niya, nakuha lang niya yung 80, pero yung over hindi po niya nakuha. Wala po siyang nakuha dahil hindi ko marinig yung pitik ng puso mo, kuya. Sabi niya, glory to God, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Ganoon pa man yung sitasyon dahil nung last na nagpa-ECG po ako, mga minamahal, ang sabi po ng nag-ECG, maging yung doktor na nag-check up po sa akin, mga minamahal, kuya, sa edad mong yan, dapat ang tibok ng puso mo sa loob ng 1 minuto ay hindi mas mababa sa 83 times, mga minamahal. Yun po yung sinabi niya, mga minamahal. Subalit yung sayo, sobrang bagal at mahina. 83 lang, sabi niya. Nakakahinga ka pa ba ng maayos? Nakakapagtrabaho ka pa ba ng maayos? Sabi niya sa akin. Ang sabi ko, oo naman, doktor, sabi ko. Subalit nandyan po na hindi na katulad nung kabataan ko na madali na lang akong mapagod sa ngayon dahil isa na rin po akong senior citizen, sabi ko. Ang sabi ng doktor, bago lumala yan, asikasuhin mo. Ayusin mo yan bago lumala, mas maaga, asikasuhin mo na yan, sabi niya. Subalit hanggang ngayon, nung first time na nagpa-ECG po ako, mga minamahal, April 26, 2022, mga minamahal, nasundan lang nitong taon na ito, mga minamahal, walang pagbabago.
Subalit nandiyan po na talagang ipinagkakalob pa rin nating mahal na Panginoon ang aking kalakasan. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, mayroon lang akong idagdag na patutuo patungkol sa pagsisimula ng gawain dito sa Panggar, mga minamahal. That was 2005, mga minamahal. Nagkaroon po kami ng karanasan sa dako po ng Reyna Rehinti, mga minamahal, na kung yung gawain doon, mga minamahal, kung humarap ka sa pulpito, nandito po sa kaliwa yung isang bahay na talagang kontra sa ating gawain. Sa likod po ng pulpito, mga minamahal, isa rin yung nasa likod na yon, mga minamahal. Bali, nandyan po yung talagang kontra po sila sa ating gawain, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time, mga minamahal, isang pagkakataon na tinawag po kami sa barangay, mga minamahal. Isinuplong po kami sa barangay captain. Nandyan po na talagang pagpasok namin sa barangay hall, mga minamahal, karakadaka, ipinadlock po yung rihas. Yung rihas po, mula sa flooring hanggang sa roof beam, mga minamahal, wala kang lalabasan talaga. Yung mga kapitbahay na galit sa ating gawain, nandun sila, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nandun na po yung ating beloved ordained preacher, kaharap na po yung barangay captain. Iba po yung suplong, mga minamahal. Nandyan po na talagang yung mga beloved adult squad na kasama ko, mga minamahal, kung hindi ako magkamali, mga 6 kami katao, mga minamahal. Nung time na nagalit na po yung barangay captain, mga minamahal, kinabahan po yung 2 adult squad, mga minamahal. Ang sabi ko, huwag kayong kabahan. Huwag kayong magpahalata na kabahan kayo, sabi ko. Ang gawin natin, yung tumawag tayo sa itaas sa ating mahal na Panginoon. Habang nakikipag-usap po ang ating beloved ordained preacher, galit na galit po yung barangay captain, mga minamahal, dahil mayroon silang isinuplong na hindi niya nagustuhan, mga minamahal. Nandiyan po na nagmumura po siya, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time, tumingala ako sa itaas, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa amin. Ikaw na ang bahala sa amin, mahal na Panginoon. Kung sa sitwasyon namin ngayon, hindi kami makakalabas na buhay. Dahil talagang nasa paligid namin yung mga tao na talagang kung magkakaroon ng bugbugan, talagang sasama sila na mambububog sa amin, mga minamahal. Subalit napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy na pagpapakumbaba ng ating mahal na beloved ordained preacher, pakikipag-usap, nandyan po na talagang, kasi sa sitwasyon na yun, mga minamahal, hindi na tayo pwedeng manlaban. Hindi na tayo pwedeng sumabay sa galit nila, mga minamahal. Kaya nandyan po yung humbleness po na nangyari sa ating panig hanggang sa naintindihan po ng kabilang panig at nandyan po na talagang tunay po na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ating gawain. Hanggang sa dumating po yung time, almost 19 years na po ngayon, mga minamahal, nababalikan ko sa aking isipan, mga minamahal, kung paano yung pinagdaanan bago maitayo ang ating gawain, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Itong lugar natin, itong kinatitirikan po ng ating gawain, mga minamahal, isang masukal na parang kagubatan, mga minamahal. Yung bayaw po ng aking beloved kapatid, ang unang kasakasama nila na bilang isang worker noon, mga minamahal, nandiyan po na dito siya natutulog. Ang sabi niya sa akin, sa tuwing umuwi sa aming bahay, mayroong kapri doon, mayroong white lady, sabi niya, na nakikita, mga minamahal. Nandiyan po na talagang napakahirap, mga minamahal. Ang mga kasakasama namin dito noon, mga minamahal, mga adult choir na sister, ang mga kasakasama namin nag-uukay dito nung time na yun, mga minamahal. Unang tumayo na puste ng gawain ito, mga minamahal, ditris po na bakal na yung hindi po galvanized, mga minamahal. Kapag humangin, mga minamahal, parang duyan na umuuga, mga minamahal. Yung ibang parte, nandyan po yung sako-sako na lang, mga minamahal, yung pinakatrapal, mga minamahal. Yung flooring, mga minamahal, talagang nagiging putik pag umuulan, mga minamahal. Subalit nandyan po yung pagpapatuloy na talagang pagpupursigi po ng ating mga manggagawa, mga minamahal, na hindi po nagpabaya, mga minamahal. Nadugtungan po ito ng kawakawayan hanggang sa naging bakal at naging ganito na po yung sitwasyon, mga minamahal,
sa loob ng 19 na taon, kung iisipin mo mga minamahal, magsimula ka sa isang buong kawayan mga minamahal, iisipin mo pa ba na magiging ganito after 19 years mga minamahal? Subalit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. 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 19 years mga minamahal, nakita ko yung hirap na pagpupursige ng mga manggagawa, mga kapatiran, mga minamahal, na kahit yung iba ay talagang kinuha na po ng mahal na Panginoon. Subalit, nandito pa rin yung alaala na nakikita natin sa mga ginawa nila mga minamahal, sa mga participation po nila mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, mayroon akong isang nakatrabaho sa construction. Nakwento niya sa akin, hindi niya alam na isa akong miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Habang nagtatrabaho kami, nagpupurma po kami ng poste. Nanyan po nagkukwento siya. Sa bangkar, mayroon kaming ginawang poste. Ano ba namang construction? Ano ba namang klaseng ano yun? Kahit purmas, wala kang may tapal. Kung ano-ano na lang yung mapulot mo dyan. Tapos yung poste kulang sa bakal. Minsan walang bakal, sabi nila. Saan banda ba yun, brother? Sabi ko. Sa Nagsabaran Bangkar, yun po yung kwento niya. Sa Jesus, hindi ko na alam yung pangalan, sabi niya sa akin. Sa Jesus Miracle Crusade ba? Sabi ko, oo, yun, sabi niya. Doon ko naisip mga minamahal na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa poste na yan, mga minamahal, yung bakal sa pader hindi nakakabit sa poste, mga minamahal. Subalit sa lakas ng lindol nitong nagdaan, mga minamahal, hallelujah, pinapatunayan ng mahal na Panginoon kung gaano siya katotoo sa kanyang gawain, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napakaraming sakripisyo, napakaraming kahirapan na pinagdaanan ng ating mga kapatiran dito, mga minamahal. Kaya hindi ko maubos isipin, mga minamahal, sa loob ng 19 na taon, mga minamahal, na itulak natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Naisip ko, mga minamahal, hallelujah, kaninang sinabihan akong magpatotoo, mga minamahal. Sabi ko, sa milyong-milyong tao sa Pilipinas o sa buong mundo, sabi ko, salamat mahal na Panginoon, isa ako sa yung isa ako sa pinili ng mahal na Panginoon na magpatotoo sa kabutihan niya. Hindi na sapat ang pasasalamat ko sa buong maghapon, mga minamahal, dahil napakaraming mga tao na kung titignan mo parang dakila dito sa mundo natin, mga minamahal. Subalit, napakalayo ang kanilang puso sa mahal na Panginoon. Napakapalad ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa isang pagtawag mula. Kung titingnan ko yung lumang buhay ko, mga minamahal, hallelujah. Kung sasabihin ko sa inyo na walang alak na hindi papasok sa lalamunan ko, sa maniwala kahit hindi maging anumang usok, mga minamahal, ng sigarilyo, mga minamahal. Tanggap ng katawan ko, mga minamahal, dahil yun ang gusto ng buhay ko noon, mga minamahal, hallelujah. Sumusuka na ako ng dugo, mga minamahal. Subalit patuloy pa rin yung bisyo. Alipin ako talaga ng bisyo, hindi ko matigilan. Hallelujah. Pag may nag-aalok, hindi ko hinihindihan, mga minamahal. Subalit nandito ako, mga minamahal. Isang bisis lang ako binautismuhan sa tuwig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi na ako nanalangin na tanggalin ng mahal na Panginoon ang bisyo ko. Mahal na Panginoon, nagkusa, nagtanggal. Hallelujah. Kung hindi ako natigil sa pagbibisyo, mga minamahal,
yung isang pagsuka ko ng dugo, mga minamahal, halos isang mga minamahal, buhay na dugo, mga minamahal. Saan ako kaya pupulutin kung hindi ako tumigil sa pagbisyo, mga minamahal? Hallelujah. At sinasabi ko sa ating mahal na Panginoon, sa tuwing magpupuri ako, tuwing umaga, yung pagbabago ng buhay ko, mahal na Panginoon, sapat na yun upang habang buhay kong pasalamatan sa iyo. Hallelujah. Dahil sa aking mga bisyo, hindi ko matandaan kung ilang bisis nalagay sa bingit ng kamatayan aking sitwasyon sa gulo, mga minamahal. Dahil hindi lang bisyo, pagkatapos mong uminom, mga minamahal, nandyan na yung basag ulo, mga minamahal. Sumalit nandito ako ngayon, sa harapan yung nagpapatutubuhay ang mahal na Panginoon. Hallelujah. 1987 din mo, minahal, nung nagkaroon ako ng karamdaman ng ganyan, minamahal. Ilang taon na po. Simula nung tangkapin ko sa bautismo sa tubig, ang mahal na Panginoon, 1995, mga minamahal, October 22, 1995, simula noon, nandyan po yung kalakasan, kalusugan na pinagkakalob ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na mga minamahal, marami pa mga minamahal na dapat ipatotoo, subalit nandyan po yung kapos po tayo sa oras, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless po sa ating pong beloved brother Alberto Sarmiento sa kanya pong pinagpalang patotoo. Hallelujah. At tunay mga minamahal, hallelujah, sa kanya pong patotoo na hallelujah. Siya ay hindi po naniniwala dito, mga minamahal, sa gawain na ito. Ngunit sa kabagan ng ating pong pinakamahal na Panginoon na yung kanyang mahal na asawa, hallelujah.